Ang US at Canada ay kamakailan ay nagsagawa ng mga magkasamang naval exercises sa Taiwan Strait, isang mahalagang daanan ng tubig sa pagitan ng Taiwan at China. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na isulong ang kalayaan ng paglalayag sa mga internasyonal na tubig. Kahit na malakas at pag-angkin ng China sa Taiwan at mga kalapit na lugar, nagpatuloy ang ehersisyo ng walang malaking panghihimasok mula sa puwersa ng China. Ipinapakita nito na handa ang US at mga kaalyado nito na panatilihin ang presensya sa mga pinagtatalunang rehiyon upang matiyak ang malayang paggalaw ng mga barko na mahalaga para sa pandaigdigang kalakalan at katatagan sa rehiyon. Sa kabila ng tensyon sa rehiyon, walang mga Chinese vessel ang naghangad o nangahas na lumapit o manghimasok sa naval exercises ng US at Canada sa Taiwan Strait. Bagamat malakas ang pag-angkin ng China sa lugar na ito, tila nagdesisyon silang huwag magpadala ng mga barko upang harangan o bantayan ang mga aktibidad ng dalawang bansa na nagpapakita ng pagpipigil o pag-iwas sa direksyon ng komprontasyon. Isa itong senyales na takot din ng China pag nanghimasok na ang mga Allied forces sa pangunguna ng US at ng Canada. Matapos tahakin ng US Navy ang barko nilang USS Higgins ship destroyers at ang Canadian Navy at ang kanilang barko nila HMCS Vancouver frigates, tinahak din nila ang katabing China na may 40 nautical miles kung saan nagpulasa ng mga Chinese Coast Guard at mga warship at militia vessels ng China. Paghahalatang tapat din sila ang China. Matapang lang pag alam nilang kayang-kaya nila ang bansa na hindi nila katapat. Sa naval exercises ng US Navy at Canadian Navy sa Taiwan Strait, ilang mga drills o pagsasanay ang isinagawa upang mapabuti ang kanilang kakayahan, operasyon at pagtutulungan. Ilan sa mga karaniwang drills na kanilang isinagawa ay, una, Freedom of Navigation and Operation, o kung tawagin ay FONOP. Ito ay pagsasanay sa ligtas na paglalayag sa mga internasyonal na tubig upang ipakita na hindi nila kinikilala ang labis na pag-angkin ng ibang bansa sa mga teritoryong dagat. Ikalawa, Communication and Coordination Drills. Ito ay pagsasanay sa mabisang pakikipag-usap at koordinasyon ng mga utos sa pagitan ng mga barko gamit at ang iba't ibang sistema ng komunikasyon. Pangatlo, Air Defense Drill. Ito ay pagsasanay sa pagtatanggol laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid kasama ang paggamit ng radar at mga armas na panglaban sa eroplano o missile. Pang-apat, Anti-Submarine Warfare, ASW Drills. Pagsasanay sa pagtukoy at pagsupil sa mga submarino gamit ang solar, torpedo, at iba pang teknolohiya. Pang-lima, Search and Rescue Operation o ang SAR. Pagsasanay sa mga sitwasyon ng enerhiya o ang tinatawag na emerhensya kung saan kailangan ang mabilisang paghahanap at pagsagip sa mga nasaktan o nawawalang tao. Pang-anim, ito ay ang Accurate Missile Target and Firing. Ito ay pagsasanay kung paano tutugon sa mabilis at eksaktong pag-target sa mga kalaban gamit ang mga mid- and short-range missile. At ang 127mm Phalanx machine gun at triple torpedo lightweight anti-submarine. Ang mga ganitong pagsasanay ay tumutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng parehong puwersa at sa pagpapakita ng kanilang presensya sa rehiyon.
ipinapakita lang ng US at ng Canada ang posibleng gagawin sa China, oras na magkamali sila ng desisyon.